what's up guys? Nandito pala ako ngayon sa paggawa ng aircon dahil nagpa-cleaning ako. Ayan, chinik na niya kung ano ang dahilan ng paghina ng hangin or barado lang talaga o ang problema ay fan. Minsan kasi humihina daw yung fan. Lalo na itong sasakyan na to ay 9 years na. Kaya di na maiwasan ng mga ganitong problema. Itong sa harap kasi napalitan na namin to ng blower fan siguro mga 5 months na. Kaya dito sa harap okay pa yung buga ng hangin at maganda pa rin yung lamig niya. Ang problema lang sa likod kasi nagrereklamo yung mga sakay sa likod, hindi na daw malamig. Kaya sinabi ko kay boss na kailangan na natin magpalinis ng aircon dahil yung sa likod ay medyo barado na at mahina na yung hangin. Dito pala ako nagpapalinis ng aircon sa AMF Car 10 Car Aircon Service. Installation, repair, free check-up. Ayan. Ayan, chinik na guys. Ayan, lumabas na yung freon. Baho ng freon. Ano? Parang umuusok ko. Ayan. So, sinimulan na nila. Ayan o, parang umuusok. Nagigil ka. So, ayan, kailangan tanggalin itong buong bubong dito kasi nandito yung evaporator. Hanggang dito. Ayan, sinimulan na nilang tatanggalin. Location pala nito ay dito lang sa Bagong Ilog, Pasig, along C5, katabi lang ng BPI. Kung may mga problema aircon nyo, kapag malapit lang kayo dito sa Pasig, dito na kayo pumunta. Ang bilis nila magtrabaho at ang galing nila. Ayan, tinanggal na yung pinaka-case ng evaporator. Sa magkabilaang gilid, yung mga bilog, yan naman ang blower fan. Yan ang susupply ng hangin. Medyo nahirapan nga sila magtanggal dito sa suction valve sa harapan ng evaporator. Dahil nabilog daw yung alins na pinaka-tornilyo niya. Ang problema ngayon, hindi siya malinisan ng maayos dahil nakadikit pa rin siya. So nagsuggest yung technician kung okay lang daw na ibalik siya or papalitan ng bago. Sabi ko, baka pwede bang ibalik yan? Gagawa na lang ng paraan. Pero ang sagot naman niya, okay lang naman ibabalik. Kaso lang, baka magka-problema sa mga sunod na araw. Ibabalik ko rin. Kaya nakapag-desisyon ako na mas maganda na rin yung palitan na lang talaga. Ayan, binabad na nila yung evaporator sa tubig. Sa paraang ito ay dito malalaman kung may leak yung evaporator o wala. May air pressure sila nilalagay dyan. Kaya kapag bumubula yan, dyan malalaman na may leak yung evaporator. Pero sa palagay ko wala namang leak yan dahil bago naman palit na evaporator yan. Ito na nga yung evaporator sa likod. Ito yung nagsusupply ng lamig sa bandang likuran. Kaya kapag barado ito at hindi na makakadaan yung hangin ng maayos, mawawalan talaga ng lamig sa likod. Ngayon nalalaman natin na talagang sobrang barado siya dahil nagjijili na siya. Kaya kailangan na talaga siyang linisin. Ang paglilinis kasi dito ay kailangan talaga siyang tatanggalin dahil water pressure ang kailangan dito. Tulad nito, ganito yung paglilinis niya. So kailangan din kontrolado ang tubig. Hindi masyado yung malakas yung pressure dahil masisira din yung mga plate niya. Sa outer part kasi maninipis lang yung aluminum na nakapaligid sa kanya. At ito rin yung casing niya, ayan, sinasabon na rin nila dahil sobrang dumi rin talaga. Hindi basta-basta matanggal yung dumi niya kapag hindi nila sinasabon. Ang sunod naman na binubugahan, ito namang evaporator sa harap. Ayan, kung makita nyo, hindi pa siya masyado marumi. Ang marumi lang talaga yung sa likod, kaya mahina na talagang buga ng hangin. Ayan, itong evaporator sa likod, pagkatapos nilang bugahan, sinilip-silip ko, chiniko kung malinis na ba talaga. Pero goods naman. At ito namang evaporator sa harap. Ayan, makita nyo napakalinis na. Makita nyo yung liwanag doon sa kabila. Ayan. Pero yung evaporator sa likod, hindi ganito. Dahil makapal masyado yun. Ayan, pupunta muna ako kay boss dahil hihingi ako ng dagdag pera. Kinulang yung budget ko dahil may kailangan papalitan ng parts. Walking distance lang naman, kaya lalakarin ko na lang. A few minutes later. Ito yung pyesa na kailangan palitan. Ito yung suction valve. Nilagari nila para humiwalay doon sa evaporator. Ayan, nabilog na kasi yung bali alins niya. So ayan, naikabit na nila yung evaporator sa likod. Pati rin yung evaporator sa harap, ayan, naikabit na rin nila. Kaya ayan, kinakarga na nila ng freon. Siguro mag-antay na lang tayo ng mga 20 minutes matatapos na to. Naikabit na lahat, pati ceiling. So ang kulang na lang yung rubber na lang sa bawat gilid. One eternity later.
So yan, tapos na ako nagpapalinis ng aircon guys. So pauwi na tayo ng bahay. Pero bago tayo uwi ng bahay, magpapadiesel muna tayo. Medyo maganda na yung lamig ng aircon natin. Ayan, bagong linis eh. So ayan, ang nababayaran ko sa pagpalinis ng aircon ay umabot siya ng 9,800. What? Laki ano? So ang dapat kong babayaran ay 6,000 lang, cleaning kasama na yung filter. Ang problema, nahirapan silang tanggalin yung expansion valve. Kaya nilagari nila at pinalitan ng bago. Oh no! So ang bago ay 3,800. Ang mahal. Kaya umabot siya ng 9,800. Grabe, ang mahal ng palinis talaga ng aircon. Ayan guys, tapos na tayo nagpapagas. Nandito ako sa Petron ngayon. Ayan guys, tumabi muna ako, hindi na kaya. Wala pa akong almusal eh. Kakain muna ako ng itlog. Ayan. Ito yung itlog natin. Binalot ko. So itlog lang kakainin ko ngayon. Uminom kasi ako ng juice kanina. Kaya matagal ako nagutom. Yan o, ito. Ganun ko asin eh. Ito yung asin ko. Yan, meron ko asin no. Rock salt. Dalawa lang. Dalawang itlog lang, sapat na. Ay, boy driver. Yan. Pwede na. Tanggal na gutom ko guys. Ayan. Diyan ka muna. Hey! Ayan. Let's go. Kasi mang grocery daw sila si ma'am. Pagkatapos ng groceries, pupunta kami ng Divisoria daw mamaya. No! God, please, no! No! Kaya, busy tayo ngayong araw na to. Alright. Bye-bye guys, bye-bye.